sinisave, declare. Nakakita ko na isang lalaki na kahandusan. Let's say, ang value mo, sir, ganyan, tama. Let's say, ganyan na position ng katawan mo nung matagpuan ka namin, ha? Sige, sir. Ganyan ang posisyon. Okay, kasi sinisave, nakakita ko na isang lalaki na kahandusan. Tim, may kasama, sir, ako po si Jerison. May kasama akong team to help. Pwede ka ba namin tulungan? Hawak sa ulo, manual head stabilization. Sir, ano nangyari sa'yo? Saan ka nahulog? Sa maling tao. Okay, nahulog. Okay. Sir, quick assessment muna ako sa'yo ha, from head to toe. Ha, sir, ha? Ito ba ay mental diretso? Hindi, masakit. From 1 to 10, gano'ng masakit? 7. Logistic, pareho din ng alaksan ha. Bibigyan natin ang ito. Sige lang pala ang kayo nararamdaman. Masagad mo, sir? 10. Okay. Ito ba, may diretso? Masakit. So, from 1 to 10, gano'ng masakit? May gagalaw yung nakadirektong braso? Subukan nga natin, daliri ito daw. Okay. Nararamdaman ba ito, sir? Hindi po masyado. Okay. Itong nakadirektong tuhod. Konti lang din po. Masakit? Okay. So, extremity ni sir, may problema. Meron niyang obvious deformity. Let's say there is pain, there is bruising, there is swelling. Okay? Manatiling hawak ang ulo. Sir, subukan mo nga. Lingon ka dito. Lingon. Dito sa kabila. Lingon. Okay, so naigagalaw ang leeg, pero masakit. Okay. So, pero naigagalaw ang leeg. Yung likod hindi masakit? Hindi. Mamaya niya yan. Hindi masakit ang likod, no? O, bibitawan mo yung ulo mo, sir, ha? Pero avoid too much movement na sa ulo, ha? Okay? Ang i-treat natin ngayon, multiple bones, joints, and muscle injury dyan sa iyong upper extremity and lower extremity. Nakuha, sir? Okay, now, Tim, size up. When I say size up, magpa-find your height on one side of the victim. Find your height. Hindi ka na kasama. O yan. So, find your height. Nagaling nga itong mga binabanggit ko ha, baka ito yung lumabas sa tawas. Okay? Size up, yan yung positioning ng mga responder sa side ng victim. Bakit magsa-size up? Okay? Because the tallest first aider will be at the head side ng victim. That is the proper distribution in preparation for carry sa biktima natin. The tallest first aider will be at the head side. So, pinakamatangkad, pinakamababa. Then, magkokomanda ko, sir, ready to count 1, 2. Sagot muna kayo lahat ng ready. Ready to count 1, 2. Ready. Count. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ulit. 1, 2. 1, 2. 1, 2. All number 2, one step backward. Transfer to the other side. Compress. O ma'am, huwag piling matangkad ha. Doon pa rin. Okay. O compress. Compress. Okay. So that will be your position sa pagpo-provide ng help natin sa ating victim. Okay, now, team 1, team 2. Team 1, team 2, ready on your knees. Ready. Sagot muna ng ready. Ready. On your knees. Good. Now, we will attend yung mga injury ng ating victim. Multiple bones, joints, and muscle injury. So, attend muna tayo dito sa straight elbow ni Sir. Ma'am, before that, patanggal yung anumang accessories ni Sir na po pwedeng makapagpa-compromise sa kanyang circulation. And ma'am, pareli ako ng medium na split. Medium.
Ha? Pabigay kay logistic. Oh, very wrong yung ginagawa mo, Madam Logistic. Walang nagtatawid ng gamit sa ibabaw ng biktima. Pagka yan ay nabagsakan, nadagdagan natin ang injury niya. So, laging paiwas ang pagbibigay ng anumang gamit. Oh? So, ma'am, baka mawalang galang na po. Usod muna. Dito ka, ma'am. Okay. Tandaan mo, mama, walang magtatawid ng gamit, ha? Tsaka bata lang yung itinatawid, ha? Okay, so gagamit tayo ngayon ng split. Single type muna ang gagamitin natin. Paano natin gagamitin sa single type na padded split? Kung hindi ganito ka-smooth, ka-komportable, ang gagamitin ninyong split, let's say, paleta. So maglagay naman kayo ng padding para maging komportable sa panig ng video. Ma'am, sir, makikisuyo, pagbilang ko ng 3, iangat niyo yung braso ni sir. Konti-konti lang angat para maipasok lang natin yung split. 1, 2, angat, baba, hawak sa split, bandage po. Hawak sa sprint, ma'am. Sir, ilangat yung sprint. Pagbilang ko ng 3, 1, 2, angat. Isa pa. Okay. One rule in applying splint. Splint the injury of the victim on how you see it. Nakita niyo ang straight, immobilize lang naka-straight. Nakita niyo naka-bend, immobilize lang naka-bend. Before you splint the injured part, kung merong bleeding, control first the bleeding. Before we splint the injured part, check tayo ng PMS. Ano yung PMS? Pulse, motor, and sensory. Check tayo ng capillary refill. Check pinch. 1,1002, 1,1002, 1,1002, 1,1002, 1,1002. Pinch the nail beds, then count 1,1002. If within 2 seconds, bumalik yung dating kulay ng kuko, the circulation is normal. Paano kung may cutics yan? Sa toes. Sa paa. Toes. Okay? Sa fingertips. Hindi. 1,1002. Oo nga. Amazing. 1,1002. 1,1002. 1,1002. 1,1002. Okay? 2 minutes. Bumalik yung dating kulay, normal si circulation. So that is checking for the capillary refill. Check tayo ng motor. So can you hold my hand? Okay. Do you feel this? Okay, wala nararamdaman. Okay. Now, paano natin immobilize the injured part? Kunin nyo isang tail. Get the middle hold. Ipasok si tail yung isa. Hawak ma'am. Hawak sir. Avoid additional movement tayo. Sir, iigpitan ko ha. 1, 2, 3. Maigpit sir, okay lang? Yan sir, maigpit, okay lang. And then, para malinis tingnan, itago ang lawet. Tago na sir. Sige sir, try mo dito sa kabila. Ikaw magkano. Okay lang ang sir. Siyempre. And then ma'am, check ulit ng PMS after we split the injured part.
Nararamdaman ko. Wala. Wala Wala naman? Pag-ram yung ay. Yan, nakadawan mo na. Okay na? So, okay. So, establish na natin yung injured part na nakastrike. Let's proceed now dyan sa bended. Dalawa may eksima.